nagmumura, gusto ng bloodbath. Again, kung literal lang, yung sa behavior lang titignan ninyo, negative talaga. Pero again, yung konteksto niya, nagagalit siya, kasi, bakit niya itong mga nasabi, naisip kasi. Welcome back to Psychology and Social Issues. This is your teacher, Philip, and we are here again for another psychology and social issues related topics, okay? And for today's video, we'll continue to talk about attitudes and behavior. Last week, I uploaded 2 videos. The first part, this talks about the definition of attitude and behavior, and it reaches to the part regarding how attitude predicts behavior. And the second part, I discuss regarding, or the part 2, is all about behavior determining attitude. Because as I mentioned during that discussion, that attitude predicts behavior. If you know the attitude of the individual, you can somehow predict one's attitude. And if you have series of behavior of a particular individual, especially on related things or issues regarding the person, you combine all those behaviors, and then most likely that will give you an idea about one's attitude. Okay, so for today's video, we will apply what we have discussed regarding attitude and behavior to the case of Vice President Sara Duterte. Okay, this is just a random, as I mentioned in our last video. I'm going to select probably 2 or 3 individuals, and for this time, I selected Vice President Sara Duterte. And in the coming videos, most likely we'll still identify 2 or another 2 individuals. Or pwede rin, gagawin natin, i-describe kasi ito, Vice President Sara Duterte, pwede rin i-describe natin ang buong administrasyon ni PBBM. Okay, kaso lang, problema natin, ang basihan lang natin yung mga balita-balita lang. Okay. Well, anyway, ito, pagpatuloy, dito muna tayo regarding sa case ni Vice President Sara Duterte. Ito, i-share ko muna yung slides para ma-review natin yung definitions ng attitudes and behavior. So, ano nga ba yung attitude? A favorable or unfavorable evaluative reaction towards something or someone, often rooted in one's beliefs and exhibited in one's feelings and intended behavior. Ibang definition, they refer to beliefs and feelings related to a person or an event and the resulting behavior tendency. Behavior tendency. So, sa madaling sabi, in short, Tagalogin natin, yung attitude ay yung kung ano yung pananaw mo, iniisip mo, o yung nafe-feel mo toward doon sa isang bagay, pangyayari, at iba pa, or isang tao. Kung ano yung na-feel mo. Most likely, hindi yan malalaman ng tao or ng tao na nakapaligid sa iyo kung hindi mo yan ilalabas. Okay? Paano? So, through your behavior. Ano nga itong behavior? Is the manifestation or expression of your attitude. Kaya nga, expression. And it covers even your facial expression. Kasi pwede din naman may reaction ka, may feeling ka towards isang bagay, tapos pinipigilan mong ilabas kasi ayaw mo makita ng ibang tao. Ayaw mong maintindihan ng ibang tao kung ano yung attitude mo doon. Pero, kadalasan, hindi natin makokontrol yung facial expression natin. Kaya lumalabas pa rin doon sa facial expression. Pero of course, hindi ibig sabihin yan kapag nailabas, automatically malalaman na kaagad nila. Nagbibigay ka lang ng hint through your facial expression kasi parte pa rin yan ng behavior natin. Okay? So ito, pagpatuloy natin. Again, pag-usapan natin dito si Vice President Sara Duterte. Ito, anong gagawin natin? Identify natin yung mga, liliitan ko lang tong natin ha. Kasi magagamit tayo ng Excel. O, yan. Hindi ko alam kung ayan, dito na lang.
Teka lang ha. O, nawawala na yung mukha. Mawawala yung mukha ko. O, gagamit tayo ng Excel dito, mga ka-psychology. Ayan. Okay, tapos identify natin. Identify natin yung mga behaviors na nalalaman natin kay Vice President Sara Duterte. Teka lang ha. Ayan. Anong gagawin natin dito sa Microsoft Excel? Identify natin yung mga behaviors niya. O, lagyan natin dito ng behavior. Nakikita nyo ba? O, behaviors. Lakihan lang natin. Ayan. Ayan, malaki na. Okay? Behaviors. So, identify natin ano nga yung mga behaviors na nalalaman natin kay Vice President Sara Duterte. By the way, kung pro or anti kayo, sana naman po magiging open-minded lang tayo. Posible, may ma-mention tayo ditong hindi magugustuhan ng pro or anti Duterte. Pero again, kung open kayo sa discussion, patuloy nyo lang po. Kasi magugulat kayo sa madidiscovery natin dito. Posible. Okay, ito. Nakilala si Sara Duterte, kung natatandaan ninyo, ito, may papakita tayo. Balita. Ayan. Ito, natatandaan niyo po ba? Si VP Sara yan, nung nanuntok ng sheriff, lagyan at lagay natin, nanuntok ng sheriff. Ano pa? Kasi, unahin muna natin yung mga palaging binabalita kasi alam mo mainstream media binabalita yung mga nakasisira kay VP Sara. Ito muna. Nagbanta na papatayin ang presidente. First Lady at Speaker. Ayan, ano? Ano pa? Gusto ng blood. Nako. Mukhang pinapalabas talaga na basagulera, parang ganyan. Ano pa? Sabihin na natin, bastos daw. Nagmumura. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba yung ano? Yan ha. Sinusulat ko. Tina-type ko lang. Again, kailangan natin ng Microsoft Excel kasi i-analyze natin. Ito mga behaviors muna ina-identify natin ha. Ayan. Ano pa? Tinawag si House Speaker. Tinawag si Speaker na tambaluslos. Tambaluslos. Ano pa? Pero kung ayan, yung mga palaging pinapalabas sa mainstream media, yung mga negative ha. Yung dyan naka-focus yung mainstream media, yung nasa negative. Pero of course, tingnan natin to be fair. Ako personally nakikita ko na kapag binabanatan si VP Sara, tahimik lang siya. Kapag binabanatan. Okay. Ano pa? Ito maganda na nakikita ko kay VP Sara, dinidepensahan niya ang kanyang mga staff. Natatandaan niyo ito? Papakita ko sa inyo yung ano. Nasaan na 'yan? Ayan, 'di ba? Ito. Yung nung nangyari sa House of Representatives, yung kinontempt yung staff niya, yung si Attorney Lopez. Okay. At the same time, aside na dinidepensahan, dinadamayan din. Okay. So ano pa? Dinadamayan. Yung ano pa, yung hindi niya pinattend yung mga staff niya sa hearing ng budget kasi ano ang tawag natin doon? Iniiwas ang staff na madamay sa politika. Yan, sabihin na lang natin. Kasi yung tatandaan nyo, iniiwas niya yung mga staff niya
sa pag-attend doon sa budget hearing kasi nga alam niyang ipopolitika siya. Ano pa? At ito, nakikita ko rin, hindi, ano ba, hindi siya natatakot kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi siya natatakot kung anong sabihin ng ibang tao. Okay, ano pa? Ah, bakit ko nasabi yan? Kasi kung natatandaan niyo, yun nga, balikan natin yung binugbog niya yung sheriff. Oh. Oh, alam niyang may mga nanonood, may ibang tao, may nakikitang ibang tao. Ano, still ginawa pa rin niya. Oh, kasi ito pa. Kasi pinoprotektahan niya. Tahan niya ang kaniyang mga nasasakupan. Ayan. Ayan, lumabas pa, no? Yung ano pa, hindi siya atin lagay natin dito. Lagay natin dito sa gitna. Ito. Oh. Hindi a-attend ng sona ng presidente. Oh. Walang respeto sa presidente. Sabihin natin. Oh. Yan, kung gusto niyo ganyan, walang respeto. Kasi hindi siya umate nung una and I think ngayong taon na ito hindi rin siya pupunta. So I think nakikita niyo ba lahat yung mga nasulat natin? Move ko lang ito ha para makita niyo. Teka. Nasaan nga ba? Tatakpan na lang natin itong ano ha para makita niyo yung ano. Ayan. Okay, mas malaki na. Mhm. And then itong PowerPoint, lipat lang muna natin ito. Ayan. Ayan. Oh. So ito klaro na mga ka-psychology. Behaviors again, enumerate natin. Ito yung mga behaviors. Nanuntok na sheriff, nagbanta, gusto ng bloodbath, bastos, nagmumura, tinawag speaker na tambaluslos, hindi atin ng sona. Tahimik lang siya kapag binabanatan, dinidepensahan. Tahimik in a sense na yung sagot niya, sumasagot naman siya of course. Pero yung nakikita ko personally, objective naman yung sagot niya. No? Sabihin natin dito, objective. Objective naman yung banat. May nadagdag tuloy tayo. Naman yung banat ni VP sa pamahalaan. Sa admin na lang. O, ganyan. Okay? Ito. Oh, dinidepensahan niya ang kanyang mga staff, dinadamayan ang mga staff, iniiwas ang staff na madamay sa politika, hindi siya natatakot kung anong sabihin ng ibang tao, pinoprotektahan ang kanyang mga nasasakupan. Objective naman yung banat ni VP Sara sa admin. Ito yung mga behaviors na nakikita natin through mainstream media at lahat na nakikita natin sa TV, sa YouTube at iba pa. Lalo na yung mga pinapakita ng ibang mga tao, mga vloggers at iba pa. Okay? So, ito, hindi natin pwedeng i-diretso ito doon sa kung anong attitude niya. Analyze muna natin. Teka lang ha. Ito, kung itong, saan dito, hanggang dito. Basically, pinapakita ng mainstream media dito, kung itong 1 to 7 or 2 to 7 na behaviors na sinasabi natin, kung dito lang natin i-base talaga, hindi natin titignan yung kabuuang konteksto ng behavior. Of course, makukonclude mo talaga na ito si VP Sara ay nasa na yung merge dito. Anyway, masasabi mo talaga na ito siya ay maldita. Maldita. Ayan. Ano pa? Yan yung mga nakikita. Nasaan na ba yung merge dito? Ayan.
Okay, nawawala yung merge eh. Ayan, merge cells. Oh. Yan yung lalabas. Oh. Nanuntok na ako, nanuntok ng sheriff, nagbanta, gusto ng bloodbath, nagmumura, masasabi mo talaga na maldita. Pero of course, again, sabi ko nga, and then ito, pupuntahan mo ito dito, magkaiba rin. So magkakaroon tayo ng confusing na pag-evaluate sa kanya. So anong gagawin natin? Ilagay natin, hindi again, sabi ko nga, hindi pwede immediate na from behavior alone, tapos analyze natin yung attitude niya. Lagay muna natin yung context or situation. Para of course, kailangan natin malaman yan. Okay, sabi ko nga, hindi pwedeng diretso-diretso lang. So anong sitwasyon sa lahat ng ito? Nanuntok ng sheriff, bakit? Hindi nakinig sa kanya. Ipagpaliban ang demolisyon. At the same time, ano pa? Maraming tao ang magdudusa. Nagbanta, napapatayin ang presidente. Bakit? Anong sitwasyon? Galit si VP kasi kinulong ang staff niya nang walang kasalanan. Yung sa Congress yung kinontempt. Gusto ng bloodbath. Anong sitwasyon? Sinisiraan sa publiko. No pa, bastos daw, nagmumura. Yung mga expressions niya. Anong mga sitwasyon ito? Galit sa pangyayari sa bansa at sa ginagawa sa kanya. Ayan. Tinawag si speaker na tambaluslos. Bakit niya tinawag? Wag kayong, ako personally, hindi ako naniwala doon sa sabi ng speaker ng House of Representatives na tinawag na tambaluslos daw si Martin Romualdez kasi tumutulong. Ako personally, hindi ako naniniwala dyan. Bakit niya tinawag? Kasi yung sa mga Cebuano, mga psychology, ang tambaluslos, lahat ng negative nandyan. Kasi na-discover ni VP Sara, galit siya kay speaker dahil alam niyang korap ito. At kino-control ang mga congressman. Yan. Ano pa? Hindi atin ng SONA. Bakit hindi siya atin ng SONA? Anong sitwasyon? Alam niya ang ginagawa ng tunay. Alam niya ang tunay na ginagawa ng Pangulo. Ayan. Tahimik lang siya kapag binabanatan. Kapag binabanatan siya, personal, tahimik lang siya. Ano ba yan? Sitwasyon na. Dinidepensa ng kanyang staff. Kapag, anong mga sitwasyon? Kapag isasali ang kanyang staff sa politika. Dinadamayan ng kanyang staff. Anong sitwasyon? Yung kinulong ang kanyang staff. Diba? Okay? Iniiwas ang staff na madamay sa politika. Usually, anong sitwasyon dyan? Budget hearing. Alam ni VP Sara na nababanatan siya. Di ba? Alam niya nababanatan siya kasi may nakapagsabi na sa kanya. Hindi siya natatakot kung anong sasabihin ng ibang tao. Anong sitwasyon ng bugbog ng sheriff? Ano pa? Ng bugbog ng sheriff. Nag-meltdown sa House of Representatives. Galit siya. Ayan, ito mga sitwasyon. Pinoprotektahan kanya nasasakupan. Yung demolition. Demolition sa Davao. Kung saan nabugbog yung sheriff. Ayan, mga sitwasyon na ganun.
objective naman yung mga ban natin VP Sara. Oh, yung sinasabi niya, yung pinupuna ang mga tunay na issue sa bansa kagaya ng kagutuman, korupsyon. Ayan. Di ba? So again, kapag ito, nilagay mo na itong totoong konteksto at tingnan mo itong behavior, most likely, ang malaki ang pagbabago. Okay? So ito, punta na tayo dito sa pag-identify na magiging posibleng attitude. Okay? Hindi mo na ito final. Anong gagawin natin dito? I-mix natin ito. Okay? I-mix o para magiging halo-halo para kahit iba't ibang positive negative na behavior, magkakaroon tayo ng isa o dalawang attitudes lang na makapag-describe nito lahat kay VP Sara. Okay, ito. Tignan natin. Nanuntok ng sheriff. Ano sitwasyon? Hindi nakinig na yung sheriff hindi nakinig na ipagmaliban yung demolition. O bakit niya sinuntok? 'Di ba? Hindi nakinig kasi, hindi nakinig. Tapos i-relate mo 'yan dito. Nagalit siya kasi pinoprotektahan niya ang kanyang nasasakupan. So, nag-iiba na yung timpla, mga ka-psychology. Nanuntok ng sheriff, again, kung dyan na kayo nakafocus sa nanuntok ng sheriff, of course, sasabihin ninyo na maldita talaga si VP Sara. Okay? Pero, again, ito, mix na natin, nanuntok ng sheriff, kasi hindi nakinig yung sheriff na ipagpaliban mo na yung demolition. At the same time, bilang mayor, pinoprotektahan ni VP Sara ang kanyang nasasakupan kasi concerned siya sa kanyang mga nasasakupan, mga residente ng Davao. Ito, demolition sa Davao. Anong tawag nyo dyan? Anong naiisip nyo? Again, ito, temporary lang muna. Lagay lang muna natin para hindi natin makalimutan. Concern na mayor or leader. Okay, lagay lang natin. Temporary lang yan. Bigyan lang natin ng later ng isang pangalan. Ano pa? Nagbanta na papatayin ng presidente, speaker at first lady. Anong sitwasyon? Galit siya. Okay? Tapos, again, mix mo ito, nanuntok ng sheriff. Tapos sabihin, mix mo rin ito na hindi siya natatakot kung anong sabihin ng ibang tao. Okay? Mix mo rin ito doon sa anong tawag nito? Bastos, nagmumura, gusto ng bloodbath. Again, kung literal lang, yung sa behavior lang titignan ninyo, negative talaga. Pero again, yung konteksto niya, nagagalit siya, kasi, bakit niya itong mga nasabi? Naisip kasi, ito, galit siya, kasi kinulong yung staff niya nang walang kasalanan. Sinisiraan siya sa publiko. Ito. Galit siya sa mga pangyayari na ginawa sa bansa at sa kanya. Kasi marami siyang na-discovering pangungurakot. Ano pa? Dinadamay ang kanyang staff. Ayan, ito. Ang dami dito. At the same time, pinupuna yung tunay na issue sa bansa. Anong tawag nito? Again, connect ninyo. Galit si VP Sara kasi binanatan siya, sinisiraan siya. At the same time, hindi na-address yung tunay na mga problema ng bansa. Kanino siya nagagalit? Sa kanyang mga kritiko ba? Hindi, 'di ba? Doon sa kay presidente, first lady at speaker. Doon sa tatlong tao kasi nakikita niya ito yung tatlo ang nagpapatakbo. So dito natin magbabago yung timpla. So anong masasabi natin dito? Ako personally nakikita ko ito Ano ba? Concern pa rin. Concern.
tunay na nag-iisip sa kapakanan ng bansa. Ano pa? Hindi takot or matapang. Matapang na kumakalaban sa mga nagpapahirap sa bayan. Ayan, ayan. Okay? So again, mga temporary attitudes lang muna ito mga ka-psychology. Hindi pa ito. Again, bigyan pa natin ito ng final. Okay? Mix pa natin. Ito. So, hindi atin ng SONA, Presidente. Kung dyan mo lang titignan, of course, masasabi, wala itong respeto. Wala itong respeto. Okay? Pero again, kung titignan ninyo, yung sitwasyon, alam niya kung anong tunay na nangyayari sa bansa, alam niya kung anong ginagawa ng Pangulo, alam niya kung sino nagpapatakbo ito, First Lady at Speaker. So, anong tawag nito? Hindi plastic. Ayan ito. Hindi plastic. Ayan. Hindi plastic. Kung galit siya sa tao, galit siya. Ayaw niya magpagplastikan. Yan yung nakikita ko dito, mga ka-psychology ha. Again, tiningnan natin. Kasi ako, nababahala tayo doon sa mga pinapalabas sa mainstream media. Dito lang nakafocus yung mainstream media, mga ka-psychology. Kaya ito, apply natin yung basic knowledge natin sa attitudes and behavior na diniscuss natin. Ito, dinidepensahan. Anong maiisip nyo dito? Dinidepensahan ang kanyang staff, kanyang mga nasasakupan. Ito, pwede din, concerned mayor or tapos mix mo ito ha. Dinidepensahan ng kanyang staff, mga tao, iniiwas sa damay sa politika. At the same time, hindi siya takot. Hindi siya takot kung anong sabihin ng ibang tao kahit sisiraan siya, kahit sabihan siyang maldita. So, combine mo yan. Okay? Ang nakikita ko, kapag i-combine mo yan, dalawa na yan, nakikita ko ay ano bang tawag dito? Ano ba Tagalog sa ano? Hirap nito mga ka-psychology. Ito, usually ginagawa na kapag nagkakandak ng research. Itong ginagawa natin, thematic analysis. Pero of course, hindi, ito, mabilisan lang ito. Kapag thematic analysis talaga na totoo, it will take longer time. Okay? Yung halimbawa, mga 15 minutes interview, 30 minutes interview, kailangan mo ng half day na analysis niyan. Ito mabilisan lang pa for discussion purposes lang naman ito mga ka-psychology. Okay? So ano pa? Ano bang maiisip natin? I-comment nyo dyan kung anong masuggest nyo na terms na pwedeng related to attitude. Okay? Iniiwas yung mga staff niya sa gulo, sa away politika. Dinidepensahan niya, dinadamayan niya yung mga staff niya, yung mga nasasakupan niya, yung mga sa Davao nung time ng demolition. Combine mo yan, plus combine mo rin yung hindi siya natatakot kung anong sabihin ng ibang tao tungkol sa kanya, kung anong gagawin niya, kahit public pa yan. So, ano ba yan? Mapag-isip pa? Or ito pa rin concern na mayor. Pero mababaw lang yung concern concern na leader ni mayor, ano pa. Medyo mababaw lang may hinahanap ako na terms. Well, anyway, medyo mahaba na. Yan mga ka-psychology, kung meron pa kayong makita dyan. Again, kino-combine natin ito lahat. Kino-combine. So, dito tayo pupunta sa magiging final attitude niya. Okay? Kasi usually tawag natin dito construct, pero para maintindihan ng lahat, sabihin natin yung yung magiging attitude niya. Okay? Dito na natin titignan sa yung mga possible attitudes niya. Ito. Kalahin nyo, maraming behavior, context, ito possible attitudes, and then yung final attitude. So, most likely, identify lang tayo isa or dalawa dito. Ano nga ba
concerned siya as a mayor, concerned sa kanyang nasasakupan, wala siyang pakialam kung ano sasabihin ng ibang tao, wala siyang pakialam kung pinahihiya siya, babanatan siya, ano ba? Ano pa ba? Basta galit siya kasi madali siyang magalit kapag dinadamay yung kanyang mga nasasakupan or nasasaktan yung mga nasasakupan. Ayan, madali siya magagalit siya kapag nadamay ang staff at mga nasasakupan. Okay? Ayan, combine mo yan. Anong most likely nakikita natin dito? Ako personally, nakikita ko dito ito ha. Ayan. Posible, connect mo yan, tunay na nag-isip sa kapakanan ng bansa. Ayun ako, mga ka-psychology, mukhang hindi ito magugustuhan yung resulta, hindi magugustuhan ng mga anti-Duterte. Kasi ako, personally, nakikita ko dito mukhang nagiging positive. Kalahin nyo? Yung mga pinapalabas na nangaaway siya, nanuntok, dahil lang pala. Dahil sa attitude, ito. Ano nakikita ko dito? Parang nagiging selfless leader ito eh. Comment lang kayo dyan mga ka-psychology kung disagree kayo or agree kayo dyan ha. Walang problema kasi discussion naman ito. Ayan. Bakit naging selfless? Again, temporary, hindi ito final. Immediate lang discussion lang natin. Bakit nagiging selfless? Kasi nga, ito, concern siya sa kanyang nasasakupan, concern siya sa kanyang staff, concern siya sa nasasakupan yung sa demolition sa Davao, kung saan nasuntok niya nabugbog niya yung sheriff. Concern siya sa kanyang staff, ayaw niya madamay sa politika, kaya galit na galit siya. Nagmumura siya. At napagbantaan niya yung presidente, first lady at speaker. Bakit sila? Kasi alam niya na itong tatlo ang namamahala sa bansa. At until now, yung main issues ng bansa ay hindi pa rin na-address. Bakit? Kasi siya ang puntirya. Siya ang palaging binabanatan. Okay? So again, tingnan nyo, galing dito, bago natin tapusin, so again correct me if I'm, well, of course, wala namang tama or mali dito mga ka-psychology kasi ito, subject for defense pa naman ito kung sa nagre-research tayo. Subject for, kung thesis ito, subject for defense ito. Kailangan mo itong i-depensa, i-explain, i-define, lahat. Ito, for the sake of discussion, ito, galing sa behaviors na nakita natin na lumabas, nakita natin kay VP Sara, tinignan din natin kung anong mga sitwasyon kung saan sila lumabas. Okay? Ito yung mga posibleng attitude kung bakit niya yun naipakita. At galing dyan, naggawa tayo ng isa pang talagang main, parang mother attitude ni VP Sara para makapag-explain. At ito, nakita natin selfless leader. So kapag identified mo na yung attitude, pwede rin tayong makapag-predict. Halimbawa, sa sitwasyon na meron siyang makikilalang situations. Makadiskubre ng politiko na corrupt. Most likely, ang expected behavior niya, magagalit. Di ba? Kasi alam mo ano pa? Kasi nga, selfless leader,
Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao tungkol sa kanya, anong isipin ng ibang tao tungkol sa kanya, basta madepensahan niya lang yung maprotektahan niya yung staff niya at kanya nasasakupan. No, halimbawa, staff niya dinadamay sa politika. Halimbawa, sino ba staff ni hindi natin kilala? Halimbawa, may halimbawa, secretary ni VP Sara. VP Sara. Sinabihan na nakatanggap ng pera. Anong most likely expect natin na behavior ni VP Sara? Magagalit, magmumura, or mumurahin ng damay sa kanya secretary. Okay? So, kasi nga, behavior, attitudes, na-identify na attitude, makapag-predict na din tayo. Okay, ito lang isipin natin. Ako personally, ito nakikita ko, ano? Paano na lang kung tayong mga ordinaryong Pilipino, halimbawa si Sara yung leader natin, paano na lang kung tayong mga ordinaryong Pilipino ang sinasaktan? Kasi magiging nasasakupan na tayo ni VP Sara. Paano kung tayo yung sinisiraan, sinasaktan, ano pa? So ano kaya ang iisipin or gagawin ni VP Sara bilang isang leader natin? Okay? So comment niyo dyan mga ka-psychology. Okay? So tatapusin na lang muna natin to kasi medyo mahaba. Again, sabi ko nga, usually sa ginagawa namin dito, ito thematic analysis, mahaba, kailangan ng mahabang oras ito. Sabi ko mga 15 minutes or 30 minutes na interview, kailangan mo ng half day na analysis kasi transcribe mo pa yan, analyze mo pa yan. Yan. At ito, mabilisan lang. At sana po ay may natutunan kayo sa ating ginawa dito. Again, sana po objective lang po tayo. Kasi yung pinakita ko, objective naman yung proseso. Pwede rin kayo mag-comment kung nagustuhan yung video natin, yung discussion natin. Comment po kung anong parte. Kung hindi nyo po nagustuhan, comment na rin po para po ma-improve tayo. Kung gusto niyo rin po mang-bash, walang problema po. Marami, binabash na tayo dito. Kasi iniisip nila na pro Duterte tayo. Wala tayong magagawa dyan. Kasi yan naman talaga, yan naman yung hirap. Next time, i-explain natin yan kung anong issue sa ganyang klaseng pag-iisip. Okay? So dito na lang po tayo at makikita tayo sa susunod nating video. Okay? Maraming salamat sa lahat at sana po mayroon kayong natutunan.